Hi guys! Wow, so may topic na naman tayo yung yung stand ko. Ayaw makisama. Nakapatong kasi sa caution. Caution. Sige, baba na lang natin. Yan. Yan. So, may bago tayong topic kasi na advance naman na nasabi ko to sa English talking ko na ang baka nakalagay sa long video or sa short na isang klase ng witchcraft yung pag-iisip natin, pagsasalita natin at yung gawa natin. Kung masama yung iniisip mo, yung sinasabi mo, yung ginagawa mo sa iyong sarili at sa iba, yun ang babalik sa'yo. Parang karma din, yun ang ibig sabihin ng karma or projection itself. Kung anong project mo sa ibang tao, automatic ikaw na yun. Kung sinabi mo ng akala mo naman kung sino na magaling, na maganda, na perfect, ikaw na po yung sinabi mo doon. Parang pinoject mo na yung insecurity mo sa taong yun. At bakit mo nasabi yun sa kanya? May question na po yun. Why? Yan yung ibig sabihin ng projection. So pag sa karma, nagsalita ka or nag-isip ka or gumawa ka ng masama sa iyong sarili at sa iyong kapwa, babalik yan sa'yo. Kung hindi bumalik sa'yo, sa anak mo, sa magiging apo mo, at sa anak ng apo mo, 36 generations yun. Nabanggit ko ata dito or doon sa English talking ko. Kasi natanong ko sa isang pastor din, bakit ganito pag magkakat ka ng curse? Parang may kakaibang paghirap pag mag-healing ka. At pag galing ka sa mahirap at magpaparticipate ka, natural ba ganung may klaseng healing? So, until 36 generations, yun, ganun mo pahihirapan ang yung generation. So, pag alam mo na may nasabi ka, naisip ka masama or nagawa ka masama sa yung sarili at sa iba, ipag-pray mo na kay God. Ikaw na mismo ang nag-cut nung curse na yun. Ipag-pray mo na, God, patawarin niyo po ako sa aking nagawa, sa aking nasabi, sa aking naisip, na sana hindi mapunta, na tutunan ko na po ang lesson ko, na sana wala po silang kinalaman sa part na ginawa ko or na sabi ko or naisip ko. Cutting curse na sinasabi nila. Naturally, cutting curse also. Kasi pag wala ka na kiber, kahit sabihin mong inosente ka, bakit mo nasasabi yun? Kasi alam mo na ang good and bad. Kahit walang nagturo sa'yo. Yung environment nga nagtuturo sa atin eh. Bakit natin alam ang good at bad. So may natutunan din akong kanta. Nabanggit din sa akin, pero nakita ko din tuon noon. Nabanggit ngayon na may bisita at makipagkwentuhan. Yung Karen, yung gumawa nun is I Am TV. Yung si Karen daw is mahilig pumunta sa kapitbahay, sa buong barangay pa. At nagkukwento, nagro-rumors, ganun, chismosa. Yun pa, lie pa ang binibigay. Ito rin ang sample. Pag may nakita kang isang babae or lalaki, kakaiba yung pananamit, sabihan mo, pag bata pa yun pag nag-aaral pa, mag-aasawa yan ng maaga, promise. Kasi ganyan ang itsura niya. Ganyan manamit. Sigurado ka, ganun? Kung yung personality niya is iba sa pananamit niya. Ilang beses ko din naman nasabihan sa sarili ko eh. Baka nga totoo yung sabi nila na mag-aasawa ako ng maaga. Sa akin mismo, sa sarili ko mismo sinasabi eh. Baka nga ganito talaga ako. Kasi mostly napapagsabihan ka ng plastic pag tahimik ka, tapos hindi mo binigay yung gusto nila, na gusto nilang makita, plastic agad. Playing safe. Okay lang naman yung mag-play safe ka para wala kang mapakan below the belt. Kaysa yung mag-play safe, kasi dalawang klase yun. Yung good na playing safe at yung play safe na denial. Na may ginawa ka na ngang masama, may nasabi kang masama, may naisip kang masama, nag-judge ka. Okay lang naman yung mag-judge ka ng personality ng isang tao na napapansin mo, na galing sa katotohanan at gusto mong i-correct. Parang sasabihin mo, playing safe yun, na binibigay mo yung katotohanan sa kanila. Pero yung denial na, wala akong sinabing ganyan, wala akong ginawang ganyan. Mostly sa ating ganun eh. Parang binabaliktad natin. Or di kaya dinadial na, alam na nga lang na ikaw na lang ang nagsabi na gumawa. Yung papaikutin mo yung yung pag nandun kayo sa court para malaman yung katotohanan. Or ma-deny na ikaw yung gumawa. Yung paano paraan ng court na pagsasagot at pagkukwestiyon. Anong sabi mo? Parang kung yung ganito yung sitwasyon. May yung vase na hulog. Tapos may dalawa na pwedeng may kasalanan.
nasaktuhan yung dalawang yon na andon, tapos may 3 tao ang involved. Nagtanong yung isang tao, tapos sa 2 taong yun, tapos yung isa sinabi yung area na kung saan siya. Yung 2 sabihin mo na. Tapos magtatanong ng more yung 3rd na tao. Yan, tatanungin niya na, sige, ikaw nandyan ka, ikaw andyan ka. Ano bang ginagawa niyong parehas nung time na yun? Bakit nahulog? Anong sabi mo? Sabi nung isa agad, blah 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 blah, chat. Emotionally knowledge na sinasabi nila. Sinong nag-freak? Tapos nag-freak din yung isa kahit walang kasalanan. Blah 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 blah. Di yung isang tao, yung 3rd na person. Syempre, hindi pa niya malalaman kung sinong totoong gumawa kasi parehas nag-freak. Yung the way you question a person, kung may observation ka or very vigilant ka din sa question mo and sa sagot nila, malalaman mo kung sino sila, kung sinong nagsasabi ng hindi at oo through their emotional din, at sino ang pinakamasyadong very aggressive na ipagtanggol ang sarili. Ay, basta wala akong dyan. Wala akong kinalaman dyan. Pwedeng sasabihin ng yung isang tao yung ganun na reasoning. Or yung isa din, andito ako, nakaupo lang, nakita ko siya. Hindi kasi niya tinitignan yung paano siya maglakad. So yung kamay niya, nahagip yung vase. So minsan, dahil mas marunong din yung isa sa communication, ang mas napapagdudahan is yung walang kasalanan. Yung self-esteem, confidence and courage na ipaglaban mo yung sarili mo. Minsan nawawala din kasi yun. Hindi natin napapansin. So yung may courage, confidence na ipaglaban yung sarili niya kahit kasalanan niya, yun ang napapatunayan na walang sala. So, always ang answer para malaman mo yung katotohanan is yung paano sila sumagot, emotionally knowledge, kailangan mong pairalin din yun, and understanding how they answer the question. Hindi lahat answer is yung confidence and courage ng isang tao na sumagot sa tanong mo, at yung self-esteem, hindi lahat yun ang sagot din. Kasi may mababang self-esteem na tao, may taong hindi courageous and confident sa kanyang sagot kahit siyang innocent. So balik tayo sa pinag-usapan nating huwag magsalita ng maaga, ng patapos, kasi baka bumalik. Yun ang laging sinasabi din nila Normal na nagagawa natin. Very witchcraft. So kung anong pre-preach nila sa church din, yun din ang pinapaniwalaan natin. Witchcraft din yun. Yung yung Messiah, kung paano din siya magsalita makikita mo din yung confidence and courage. Tapos marami pang nakakita, marami pang TV stations. Maniniwala ka talaga kasi dahil sa confidence and courage niya. Yun, wag natin i-consider yung confidence and courage and self-esteem. Kailangan talagang observation pa rin and be vigilant. So kahit alam natin yung Bible or yung truth, being good and bad, naniniwala pa rin tayo sa mali minsan. So minsan napagdududaan ka ng dahil sa pananamit, ganito, ganyan. Tapos nabalitaan mo na lang. Kasi yung sample ko, di ba, yung tangto nakakita ng isang batang sexy manamit or machong manamit na batang lalaki. Mag-aasawa tong mga to ng maaga. Promise. Pero nabalitaan mo. Yung anak or yung apo, kasi marami ko din during observant and vigilant, nasisabi nila, ilang beses ko din to napatunayan na so, totoo nga yung maghinay-hinay tayo ng kung anong ilalabas natin sa isip natin, sa bibig natin, kahit sa bibig lang. Kasi kung anong inis mo, yun dilalabas sa bibig, di ba? And kung anong gagawin mo. Kasi babalik din sa'yo. Witchcraft, karma, life cycle, ano pang tawag doon, matrix, vibration, Bluetooth, Wi-Fi, ano man tawag nila dyan, totoo po yun.
So nabalataan mo na lang yung mga anak o yung isa sa apo niya. Uy, alam nyo ba, si ito, nag-asawa ng, yung anak niya or yung apo niya, nag-asawa ng maaga. Tapos yung batang sinabihan nila ng ganun, ilumaki ng tama, kahit ganun ang pananamit. Nag-asawa before 30 years old. Sabihin mo pang, gumanda ang buhay niya sa pagpuporsigido. Being realizing that part, madami ding advance na sasabi din sa mother ko yun. Pero ngayon, wow, sa napundar niya ngayon. Wow. And I can say, na ilang beses din ako napapasabi na walang kwenta, bobo, tanga, ano ba yan? Walang silbi, ano ba? O mag-aasawa din ng maaga, ano ba? Iwan ko ba kung bakit napapagsabihan din ako nun. Kasi nag-asawa ng maaga din ang mother ko kasi, syempre, hard-headed. May part na sometimes yung black sheep sa family is dahil sa problema or hardship ng buhay. Or minsan, ang part ng pag-aasawa niya kasi is pagkakamali. So, kailangan kong sabihin din. Mga confession and testimonial life story is hindi rin niya din, hard-headed siya pero hindi niya din sinisadya yung part na yun. Sabihin na lang natin is, hindi kasi uso noon yung human rights, etc. ganito. So, nag-advance pa ang laws natin, ang pag-iisip, ang knowledge natin, intelligence natin sa laws, at sa tama at mali. So, napapag-play safe yung nagagawa nilang mali noon. So, sabihin mo nang galing siya dahil sa bata din sila. Sabihin ko na lang, kasi nadideny ko pa din eh. Kahit anong gawin nating deny is abuse pa din yun. Apart ng rape or hindi. Kasi alam naman niya yun. Alam ng mother namin yun. Ibats pa rin sila nakipag-meet. Siguro nakipag-meet, baka ang iniisip is walang gagawin. Pero, i-deny man natin yun. Abuse yun. So, hindi lang ang mother ko yung nakaranas nun kasi may kasama siya. May kasama siyang girl, tapos yung guy, may kasama siyang guy. So, dahil sa sitwasyon, pinag-asawa sila, yung sitwasyon noon, usong-uso noon yung kung single parent ka, lalo pag babae ka, i-condemn ka buong barangay, buong sabihin mo na buong mundo. Kasi yun ang issue ng pagiging single mom noon. Kahit sa movies, di ba? 1940s, 1980s. Pag single mom ka, i-condemn ka talaga. Lahat ng kasalanan sa'yo. So, hindi nila i-consider yung, hindi ba nagmahal ka, tinanas mo yung lalaki na yon, and yun pala, niloko ka. Yun ang isang part ng lie. And isang part ng ritual. So, ginagawa nila noon, hanggang naging parang normal ngayon. Nag-manifest. Nasasabi nila, yung antichrist na ginagawa nila noon. So, parang normal na ngayon. So, yung third party noon is mali, di ba, noon? Yung third party na noon, hanggang ngayon nangyayari, is kasalanan noon. So, parang ngayon, kasalanan pa rin, pero normal lang. Wala sa pag-isip nila na makokondemn sila, pero sa pag-isip nila is normal lang naman yan. Ginagawa din ng iba. Kaya, pwede kong gawin. Hindi na nila naisip na kasalanan yun. Yung pag-abuse, sexual or physical, or ano pa yun. So, alam ko na, lahat ng bagay may silbi po dito. Yung buhay mo is purpose kay God. You have to just realize kung sino ka doon, good or bad. Kung bad ka na person, alam mo yun, pero na-accept mo na bad person ka, baka nga wala kang pag-asa. Malay mo sa kako-confess mo na masama kang tao, biglang nagbago ang buhay mo. Kasi yung hindi mo alam na may pagkakamali ka, hindi mo alam na ganyan pag-iisip mo, hindi mo alam na ganyan ang gawain mo. Kasi karamihan ng tao ngayon ganun. Yung paano ka makipag-conversation, parang pag boss, sabihin mo na may pagkakamali sa sitwasyon yun. Kung ako may ka-argue ako, may pagkakamali ako. Kasi bakit naantong sa argument na yun? Pati siya, may pagkakamali dapat siya. Parang napunta sa iisang tao yung fault. And na-realize mo, ako lang ba talagang may pagkakamali nun? Nadadoubt mo tuloy pa ang sarili mo. Baka nga. So, dahil sa sitwasyon, nililid ka
sa maling paraan na paniniwala sa mali at tama. Na basta dati alam mo yung kung anong tama at bad. Pero dahil sa doubt, biglang lumiko ka. Basta straight, biglang lumiko. Lalong lumiko. Tapos minsan, mabait ka nga. Pero may dinidisregard ka din. Hindi mo na masasabing mabait ka nun eh. Kunwari, mabait ka nga sa gawa, tumutulong ka sa ibang tao. Pero yung pamilya mo, hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita yung pangangailangan nila. Physical or spiritual. Hindi mo nakikita na, kaya yun din ang ibig sabihin ng bawal kumain ng dugo. Naintindihan lang natin na physically. So, i-ano ko din to sa English talking ko. Ano ba yan? Iko-content, ayan. Iko-content ko. And ilalagay ko dun yung verse. Pero dito sasabihin ko na lang. Yung bawal kumain ng dugo. I-connect natin sa physical and spiritual. Ano yung dugo na yan? Yung dugo ng baboy or animals na niluluto nila tapos kakainin? Hindi. Doon natin naintindihan eh. Hindi ba natin kadugo yung mga kapatid natin sa ama natin sa Panginoon? Hindi ba natin kadugo mismo yung pamilya natin, bloodline? Kaya nga sinabi nilang bloodline eh. Nagkakainan sila. Sila mismo magkakapamilya, nagsisiraan. Yan ang ibig sabihin ng kakainan. Nagsisiraan, which is nag-spread ng rumors na lie sa ibang tao para masira yung taong yun. Yun ang ibig sabihin ng nagkakainan din. Yung taong yan, pinapatay niya yung kapwa niya kapatid. Kahit nga ibang race. Siya Chinese, siya Filipino, siya American, siya Europe, Western, siya is Indian, ganun, or Middle East. Pero magkakapatid pa rin tayo kasi sa dalawa tayo galing kay Adam and Eve. Magkakapatid tayo sa ngalan ng ating Ama na Panginoon. So, tapos may verse din doon na sinabi na the blood of Jesus Christ will only the one who will save us. Oo, pag tinanggap mo siya, nakilala mo siya sa buhay mo, naintindihan mo kung bakit andito siya sa mundo at bakit siya na-crucified at bakit kailangan niyang linisan yung kasalanan natin dahil sa paglalagay lang siya paglalagay lang sa kanya sa cross na yun. Yun. Sa meaning na yun, yung naintindihan mo din yung dark and light, yung trabaho noon sa buhay natin. And bakit kailangan nating i-accept sa buhay natin na i-consider yung 10 Commandments, yung 10 Beatitudes, yung teaching ni God sa Bible. Cleansing na sinasabi nila. Cleansing through blood of Jesus Christ. Kasi andito nga siya para ipakilala yung Holy Spirit sa atin. Nung na-crucify na siya doon, namatay siya, pagkagising niya, nagsimula na yung Holy Spirit na ipakilala sa ating church, yung katawan natin, yung body natin. So, walang nakaintindi rin nun hanggang ngayon. Meron man, pero putol-putol na sasabi nila. So, through generations, umaayos yung knowledge natin. Nadadagdagan, napapag-connect na sinasabi nila. So, ayan. So, maybe this healing also na naintindihan, sa part na naintindihan ko sa healing is para naturally yung knowledge and intelligence, spiritual and physical, is mapapag-connect mo naturally, not forcing any message or giving doubt from the message, but naturally believing from the message that God is giving you also. Naniniwala ka sa every signs, message, kahit dumaan man dyan sa napapanood mo na mga post ng tao. Kasi doon din sa part na yun, ginagamit ng Panginoon magbigay ng message sa atin. Yung mga billboard na nakikita natin dyan, pwede naman. Numbers, ancient numbers, vision, being psychic, or tarot reader na sinasabi nila. Or messenger, nagpe-preach, nagte-teach. Isang tao na unknowingly nakipag-conversation sa'yo. At kakaiba yung dinadagdag niyang
Parang nagpe-preach din sa'yo kasi ganun din. Napapadagdag niya yung information na galing kay God na hindi mo man lang na-encounter. At mabibigay yung information sa'yo. Tapos ikaw din, ipapasa mo sa iba. Ganun. How it works. So, hindi lahat algorithm yung nag-aano sa ating FYP, Facebook, YouTube. Pwede rin sa spiritual world silang nabibigay. Pang bigay ng motivation or pang test or tignan nila kung gaano kaano yung spiritual fighting spirit mo, I can say. And just yung laging mag-save sa atin is prayer to God. Na parang kung medyo napapansin mong lumiliko na, pray para mag-strength ulit. And be gratitude always also, seeing the smallest miracle na yung para hindi mawala yung spark or light or maging dim yung light na nararamdaman mo. Kasi walang mangyayari pag wish tayo ng wish or manifest ng manifest nang walang gawa din. Or isip ng isip. May magaganda tayong dreams na gustong gawin pero hindi natin ginagawa eh. Go forward to do the action na sinasabi nila. Walang mangyayari. So, kung kunwari may gumawa sa inyo, yun na nag-advance na judgment, part of judgment na rin yung na yun eh. Yung part na yun, yung na may nag-utter sa'yo na matandaman or middle age or bata. Promise, mamaya, dahil sa ganyan ka mag-isip, hindi ka magpo-perspire or ganyan ka manamit, mag-aasakwa ng maaga or kung dahil sa sakit at hurt na nararamdaman ng isang tao. Sa nanay mo, sa auntie mo, sa uncle mo, or sa ibang tao na kakilala mo or pamilya mo or kapatid mo, ay buti nga sa'yo. Ganyan kasi ang pag-iisip mo, ganyan kasi ang ugali mo, kasi kaya nangyari sa'yo yan. Kahit totoo, ipag-pray mo yan na God, please, hindi mangyari. A part of cutting the curse din na sinabi nila. Ikaw mismo ang gagawa ng going forward, gumawa ng action. Kasi action din naman yun kung napansin mong sinabihan ka ng ganun. Huwag mong i-take na hurt or hatred sa taong yun. Kasi mangyayari yun talaga sa'yo. May nakikinig sa spirit world. At gagamitin yung ibang tao para mangyari yun sa'yo. Fear na sinasabi nila. So dahil sa hatred, anger, pag nasurpass yung hatred or anger, mapapalitan ng fear. Hala, baka mangyari nga sa akin yun. Kung may napapansin kang sitwasyon na parang mangyayari nga. Fear, doubt. Yun yung ginagamit nila. Spiritual world. Kasi hindi natin maiwasan na may bad spirit. Kung may good, may bad din. Parang dito sa ating mundo, physical. Kung may good, may bad din. So, very long ata to eh. So, I hope may naintindihan kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share so that my next video. Tandaan, ingat-ingat po tayo sa isipin, sabihin, at gagawin sa ating sarili at sa ibang tao.